Isang mapagpalang umaga at linggo sa inyong lahat, mga kapatid, sa pananampalataya. Sa oras na ito ay ating pupurihin at sasambahin ang ating Panginoon at Diyos na buhay. Dahil siya ang nagbigay sa atin ng buhay at nagising tayo ngayon at upang siya ay purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ating pong babasahin ang nasasabi sa awit 95. Sabi po, awit ng pagpupuri kay Yahweh. Tayo ay lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan ng buong kublian. Ating ang handugang masayang awitan. Tayo ay lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Verse 3, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila at makapangyarihang Diyos. Ang dakilang haring higit pa sa sinuman na Diyos-Diyosan. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman ng lahat ay kanyang maging mataas nating kabundukan. Verse 5, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Verse 6, tayo na lumapit sa kanya'y sumamba at magdigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang ate may lalang. Ngayon po, araw po ng pananambahan, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat po kami sa panibagong araw, panibagong linggo na aming haharapin ngayon. Nasa yung pamamagitan ng iyong pag-ibig, Panginoon, ay kami ay magpupuri sa iyo at sasamba sa Espiritu at katotohanan. Papuri sa iyo, O Diyos, magpakailaman sa iyo ang dakilang pagpapala, dakilang pag-ibig na binibigay mo sa amin, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Sa oras na ito, ilalapit po namin ang aming sarili na may pagpapakumbaba. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Ano man ang nakikita mo sa aming mga puso, kayo po ay ang magpatawad sa amin. Ang lahat pong ito ay aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po, ihanda na po natin ating puso sa pag-aawitan. Tinatawagan ko po ang music team. Isang magandang araw po sa ating lahat at tunay nga na nagdaan na naman ang isang linggo sa ating buhay na hindi tayo kailanman pinabayaan ng ating Panginoon. Lahat ng ating mga pangangailangan ay Kanyang pinoprovide. Kaya ngayon, ibalik natin ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Ihanda po natin ang ating mga tinig at ang ating mga puso upang purihin, parangalan, pasalamatan ng ating Panginoon. Dahil nararapat lamang na sa Kanya natin ibalik ang lahat ng mga ito. Awitan po natin ang ating Panginoon. Ating pupurihin ang ating Panginoon. From the air
the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield the way. Your hand upholds me. I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross of Almighty, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross of Almighty, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. Whoa, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito makalimutan. Kawikaan 22 verse 6. Filipos 4 verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Filipos 4 verse 6. Ngayon, atin pong mapapakinggan ang salita ng Diyos na inihanda ng ating kapatid na si Brother Pons Soliman. Magandang umaga mga kapatid. Alam ko ay nandun kayo sa inyong mga bahay at alam ko kahit na hindi tayo nagpapangita na personally still nagkita-kita naman tayo at sa ating pananambahan at kanya-kanya tayo nakikinig sa bawat serye na ating mensahe na ating Panginoon na ngayong umaga na ito. Imagine, ako personally, inisip ko, parang kailan lang yung March
ah, yung taong nagdaan kung saan ay nag-lockdown ang iba't ibang bansa kasama ng ating bansang Pilipinas. Ngayon, ang inisip ng ating mga dalubhasa sa medisina by the year 2021, magiging back to normal na tayo. Pero dahil yung pong katalinuhan natin na sinasabi natin na meron sinasabi na dalubhasa sa medisina, still hindi nangyari yon. Ngayon pong kasalukuyang buwan, meron naman tayong aside sa COVID-19 mga kapatid, meron tayong part 2 na COVID na tinatawag ay, kung di ako nagkakamali, variant daw yon. So, pasensya na kayo, hindi tayo medical course, kaya importante, hindi pa natatapos ang pandemic nito. Pero still ang ating Panginoon, di ba sabi niya sa kanyang salita, na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya rin tayo iiwan kahit anong mangyari. Alam ko mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya ngayon po ay sama-sama tayo sa pagsasaluhan natin ang mensahe ng ating Panginoon ngayon. Pero bago po tayo magbulay-bulay sa mensahe ng ating Panginoon ngayon, tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po Lord sa oras na ito. Muli po Lord, ang aming mga kapatid at sa ibang parte ng mundo ay kasalo namin dito sa mensahe mo na ito. Patuloy po namin pagbuli-bulayan ang iyong salita at nawa ang lahat naming mapag-aralan ay magsilbing aral at gabay at tumimo sa aming mga puso at isipan. At nawa po Lord na sa kabila ng mga salat na dumarating sa aming buhay, still alam namin na nandiyan ka pa rin sa tabi namin, Panginoon. Kaya alam namin na pinangahawakan namin yung salita na kailanman hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. At alam namin na inaalaw mo yung mga bagay na ito upang kami ay patuloy na lumapit sa iyo. At alam namin na sa patuloy po ng aming kabisihan, nakakaligtaan po namin pagminsan na mabigyan ka ng kahit mga ilang oras lang para makipagnig sa iyo bago namin gagawin ang aming pangaraw-araw na ginagalawan, o sabihin po natin na may mga estudyante nag-aaral. Subalit, ito po yung udyat kung paano po kami maging mapanalangin at magpalakasan sa isa't isa. At nawa po Lord, kung ano man yung mga bagay na nagawa namin itong year 2020, at nawa po Lord ay katulad ng mensahe mo ng isang linggo na kailangan po nandiyan yung pagbabago sa aming buhay. At alam po Lord namin na ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy kang nagpapatawad sa mga kasalanan namin, O Lord. At alam namin na ikaw rin Diyos ng pag-ibig, na kailanman na hindi mo kami iniwan. Nakikita naman po namin marami nagpapatotoo na ang iyong biyaya ay sapat-sapat para sa aming lahat, O Lord. Maraming salamat po at nawa Lord, ang lahat ng aming mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, sa kanilang mga bahay o sa kanilang mga iba't ibang lugar, at nawa po Lord ay ikaw ang patuloy na maging sentro sa aming pag-aaralan at pagsasalusaluhan sa oras na ito. Maraming salamat po Lord. Ang lahat ng pinabalik po namin sa inyo, may papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy mga kapatid, naalala ko nung last Sunday message po natin na para pong tinignan ko para bang yung tinatawag na New Year's resolution. Sabi na mensahe natin nung linggo, dapat
magbago na tayong lahat sa ating nakagisnan. At ang lahat ng mga negatibong bagay na nagawa natin noong taong 2020, nung last year, at nawa ay kalimutan na natin yan, at kung ano ang gusto at kung anong utos ng Panginoon ay siyang dapat masusunod, na sana ang banal na Espiritu ay magsilbing gabay sa ating buhay ngayong 2021. Naalala ko na nais ng Panginoon ay lumago tayo at patuloy po natin na baguhin ang ating pag-uugali kung saan na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. At gayon din po, patuloy po tayong nagnanais na humingi po tayong gabay sa ating banal na Espiritu para makasunod po sa kanyang mga salita na may kalakip na pagpapala o magandang pangako sa bawat isa sa atin. At ngayon po, sa pagpapatuloy po natin sa ating pong teksto sa ating pag-aaralan sa mensahe ngayon ay makikita po natin sa Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Ano po sinasabi sa verse 29? Ang mahina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi napapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Alam niyo po, napakaganda po ng text natin ngayon dahil napapanahon na ang lahat po ng more or less 80 to 90% sa mga tao, wala pong pinipili na mayaman siya, milyonaryo siya, so bilyonaryo siya, trilyonaryo siya, mahirap siya. Ngayon po sa panahon ngayon, sila pong lahat ay nagugulumihanan sa kanilang buhay. Dahil alam nila na sa isang iglap, kukuhanin ang buhay nila. Sa hindi nila nalalaman kung anong tamang lunas sa nangyayari. Dahil sa panahon ngayon ay mapapansin natin kung mitikuloso lang po tayo mga kapatid sa nakikita natin na ito na po yung udyat kung saan na ay papalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating pong pag-aaralan ngayon at napag-aralan na dapat patuloy po tayong magbago. Dapat ang banal na Espiritu ang siya lamang kumilos sa ating buhay. Iwaksi po natin ang mga pandaraya ng kaaway ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras na ito na dapat sama-sama tayo. Magpuri tayo sa Panginoon mga kapatid. Ang lahat ng mga nangyayari ngayon, kay salot yan, kay bagyo yan, o ano man yung mga troubles na nakikita natin na alam natin na yung katulad ng kawalan natin ng trabaho, pagsara ng mga business. So, ang kahinat po natin, ang tao ay sadyang manlulupaypay. Unang-una, kung magkakasakit man siya, wala siyang pambiling gamot. Bakit po? Nawalan siya ng trabaho. At mayroon po siyang inuhulugan na kanyang bahay na masasabi niya dapat magiging permanente na sa kanya. Hindi niya mahuhulugan at ang iniisip lang niya, baka mailit lang. Mawawala sa isa yung kanyang mga hinulog. So, yan po lamang ang mga bagay na na kahinaan ng isang tao. So, sa ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan ko po ng when weaknesses turns
to blessing. Mga kapatid, how true is it? Gaano ba katotoo ito? Nawalan ka na ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19, nawalan ka na ng trabaho dahil sa COVID-19, nawalan ka na ng tirahan dahil sa COVID-19, at pagkatapos sasabihin mo na purihin ng Panginoon, blessing lang po itong dumating na to. Parang contradict, di po ba? Pero alam niyo po mga kapatid, wala pong ang lahat ng mga imposibleng iniisip ng tao ay pwedeng mag-imposible sa Panginoon. So yan po ang ating, doon po magsesentro ang ating pag-uusapan kung paano ang isang kahinaan ng tao ay magagamit na bilang isang kapaki-pakinabang o tinatawag na blessings. Siguro po meron na akong mga pwedeng i-share sa inyo. Meron pong magkaibigan, isang bulag at isang lumpo. Siyempre po, pag ang tao ay bulag, wala siya nakikita. Automatic po yun. Unless na nagbubulag-bulagan lang siya. Pero yung tunay na bulag po, talagang wala siya nakikita. Pero malakas ang kanyang pangangatawan. At yung kaibigan niya naman po, isang lumpo. Lumpo po siya, pero nakakakita naman po siya. Maliwanag po ang kanyang mata, nakikita niya yung kapaligiran. Pero ito pong tunay na magkaibigan na ito, kumbaga titingnan natin kapatid sa ngayon ay yung tinatawag na BFF. Sila po talaga ay magkaibigang tunay. So, minsan nag-uusap sila, ganito kaya ang gawin natin. Ang bulag, nakakalakad, pero hindi nakakakita. Ang lumpo, nakakakita, pero hindi naman siya nakakalakad. So, inoffer ngayon ng isang lumpo ang kanyang mga mata in exchange sa kanyang paglakad o sa kanyang paggalaw. Ngunit, ang bulag naman, inoffer naman niya ang lakas ng katawan niya para pasanin ang lumpo, para makapunta sila kung saan nila gusto. So in short, nagtulungan po sila, mga kapatid. So, yung kanila pong kahinaan na dalawa ay nung pinagsama po nila, lumakas sila dahil naggagamitan po sila sa isa't isa. Hindi lang po na, kung mapapansin nyo, kung maglalakad po tayo sa downtown, meron nagpapalimos na isang lumpo, nakapalad yung kamay, nakaganyan, naging dahil lumpo siya. Meron din mga makikita, nagpapalimos, kaya po nagpapalimos siya dahil bulag siya, hindi siya pwede magtrabaho. So, yun po ang nakikita natin na nagtulungan po sila. So, ibig sabihin, naggamitan po sila sa isa't isa. So, lalo na ngayong pandemic, kung saan man yung ayuda mga kapatid, at least, papasyanin mo. O sige, basta na kaibigan, sabi niya, pasyanin mo ako, parang mayroong nagbibigay ng ayuda banda ron na. Diba? So, at least, nagagamit nila ang kanilang kahinaan na i-convert nila sa kanilang kalakasan. Blessed na po sila dahil naggamitan po sila sa isa't isa. So, mga kapatid, anong points natin dito? Anong gusto nating ipakita rito? Ang kanilang parehong kahinaan, mga kapatid, they brought them together to take advantage of each strength. Ang lakas ng isa, ang kakayahan ng isa, ay pinagsama nila, naging advantage sa kanila na nagamit nila. Diba? Ito po ay maliwanag na isang pagpapala para sa dalawa. Siguro, pansinin po natin, same is true. Ganun din po sa ating spiritual na buhay. Especially during these times of trouble, mga kapatid. So, sabihin ko na lang sa iyo na COVID-19, then
part 1. COVID-19 part 2. Dalawa na po, di ba? Hindi niyo napapansin. So, lahat tayo ay pawang nawawalan ng pag-asa, mga kapatid. So, ano pong gagawin natin? Kailangan, may gagawin po tayong diskarte o pagbabago bilang isang mananampalataya. Ito po yung kasagutan kung bakit meron po tayong 4 na puntos na pwedeng pag-aralan at pwede nating makita para lalo tayong mas maliwanag kung bakit ang kahinaan ng isang tao ay pwedeng magamit na bilang isang pagpapala. Ang weaknesses po ng bawat isa sa atin na ay pwedeng magamit na bilang isang pagpapala. Lalong-lalo na sa ating mananampalataya. So, sabi nga po sa ating unang puntos, ano po doon? Turn weaknesses into blessing. Ano po yung una? We must rely and depend on the words of God. So, meron po tayong gagawin. Hindi lang po tayo nakaupo sa isang sulok, nag-aantay. Paano kaya magkakaroon ng blessing? Wala na akong trabaho, wala nang ganito. So, we must rely. Kailangan po matututo po tayong mag-rely at magdepende sa salita ng Diyos, mga kapatid. Palagi po natin naririnig ang mensahe. Kailangan po, yung words of God, yan lang po ang pwedeng pinakasusi. Dapat po, magdepende po tayo. Diba, sabi na ng salita ng Diyos langit at lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay mananatiling buhay magpakailanman. So, we must rely on the words of God. Ganyan din po, in the same way po sa ating paglakad nating spiritual sa ating buhay. Ang ating pong kahinaan, ang ating pong kabulagan, ang ating pong kalumpuhan sa spiritual na bagay, yan po, mga kapatid, ang magtutulak sa atin para tayo maging prayerful, para po tayo maging dependent sa relasyon kasama ng ating Panginoon. So, ang pinakasusi po, mga kapatid, pag nagawa po natin ito, pag nag-rely po tayo, nag-depende tayo, hindi po tayo nagpende sa sarili nating kakain, mga kapatid, anong magiging outcome niya? Diba? Ang kalakasan ng ating Panginoon, siya po ang magte-take over sa ating kahinahan. Amen po ba? So, yun po yung unang puntos natin kung bakit ginagamit ng Panginoon ng kasinahan. Para unang-una, dahil sa kabisihan natin, nakakalimutan natin siya. Nakakalimutan natin siya na sa kanya lahat, siya lang nagme-may-ari sa langit at lupa at pati sa ating sarili. So, kailangan, we must rely, mga kapatid. Magdepende po tayo sa salita ng Diyos. Ito po ay binibigay ng ating Panginoon sa atin na walang bayad, mga kapatid. Walang tubo, walang bayad. Basta ito, pinamimigay niya ng libre. All we have to do na, susunod lang po tayo, mga kapatid. At yung kahinaan na sinasabi natin, ang kagulumihan na natin, ay makikita natin. Mapapalitan po ng pagpapala ang mga yan. Titingnan po natin na sa sinasabi ng Isaiah sa magandang balita Biblia, Isaiah chapter 40 verse 29. Mga kapatid, ano po sinasabi sa verse 29? Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kaya po naka-highlight yan, yung pinapalakas. Sabi po sa NIV, sa New International Version sa English, sa Isaiah chapter 40 verse 29, mga kapatid, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Tingnan nyo, di ba? Napakaganda ng pangako ng ating
Panginoon. Kahit na tayo'y mahihina, napapagod, pinapalakas tayo ng ating Panginoon dahil nagtitiwala tayo sa Kanyang salita at nagre-rely tayo sa Kanyang pangako sa ating Panginoon. Kaya sinasabi niya, ang kakayahan ay ibibigay ng walang bayad ng ating Panginoon. At palalakasin pa ito sa mga mahina kung tayo lang ay mag-rely sa salita ng Diyos, mga kapatid. So, kapag ang attitude natin, mga kapatid, lahat ng mga galaw natin ay nakadepende sa Panginoon, ito po yung tamang oras at alam ng Panginoon na iniisip pa lang natin ng isang bagay, alam na niya, mga kapatid. Ito po yung mag-a-attract ng atensyon sa ating Panginoon para mapalapit siya sa atin. Sabi niya, ito ang aking anak, talagang masugid ko ng tagasunod dito. So, ibig sabihin, yung attention po ng ating Panginoon ay mapupunta sa atin. Ito yung mga bagay na ang power ng ating Panginoon ay magmamanifesto sa ating buhay. Lalo na sa ating buhay spiritual, mga kapatid. So, instead na kapatid na mag-rely tayo sa sarili nating kakayanan at alam natin na ang binigay na talento ng ating Panginoon sa atin ay kulang pa. Hindi tayo perfecto. So meron pang gap na pwede nating para punuin ang kalakasan na to, yung talento na yun. Yung pong kakulangan na yun, yan po ay inalaw ng Panginoon yun para kuhanin natin sa Kanya yung tinatawag na extra power. So, pag nag-rely po tayo sa ating sariling kakayanan, ano po ang mangyayari? Masasadlak lang po tayo sa pandulumo. Hanggang sa tinatawag na self-pity. Sasabihin natin, kung talaga mahal ako ng Diyos, bakit niya ako pinabayaan? Yun po yun. Mag-e-end up lang po tayo sa tinatawag na feeling of inferiority, mga kapatid. Kaya manlulumo lang tayo. Yung po tinatawag na tayo po ay magiging talunan. So, all we have to do is to rely and depend on the words of God, mga kapatid. Hindi lang po yun. Meron po tayo din gagawin para ang kahinaan na yan ay mapapanagumpayan natin at mapapalitan ng pagpapala. Kailangan po, ano po yung number 2? We must allow the words of God to manifest in times of our weaknesses. So, ano po yung number 1? Nagre-rely po tayo. Nagdidepende tayo sa salita ng Diyos. Ngayon po, sa pangalawang puntos natin, dapat din na i-allow natin ang salita ng Diyos na siya po yung mag-manifest sa ating buhay. Lalong-lalo na sa ating mga kahinaan. Ipahayag natin ang ating saloobin sa ating Panginoon. Mga kapatid, isipin po natin yung mga positive side, huwag po natin isipin yung negative side. Dahil alam natin na once nakasama natin Panginoon, once na nagmanifesto sa ating buhay ang salita ng Diyos, alam natin na mapupunta tayo sa maganda bagay na gusto nang mangyari sa ating Panginoon.
Mag-open up tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag mo na po nating itago dahil kahit anong pagtatago natin, alam na ng Panginoon. So, dito po sa mundo, pwede po tayo magtago. Sometimes, nasasakoti pa. Pero sa Panginoon po, never. Dahil nakabukas, kitang-kita po tayo. So, kung ano man yung sa looban natin, mga kapatid, i-confess natin sa Kanya. Sabi mo, magipag-usap po tayo one-on-one, mga kapatid. Hayaan natin ang Kanyang salita ang magdikta sa ating buhay. Mga kapatid, sabi nga niya, don't be discouraged nor dismayed. Kailangan mapanagumpayan natin, kapatid, ang ganitong attitudes. Di ba? Sabi niya, bilang isang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang tagasunod ng ating Panginoon, God used us to encourage one another. Naalala ko sa yung nabasa ko yung si Billy Graham. Ito po yung one of the most famous evangelists in history. Sabi niya po doon God can never use a discouraged servant. Totoo po yun, di ba? Kailangan ma-overcome natin ang attitude. Paano? Kailangan isipin natin na lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng mga ginagalaw natin, na ang salita ng Diyos lamang ang magdidikta, ang magmamanifest sa ating buhay. So, kailangan papasukin natin sa ating puso ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya yun po ang pinaka magandang susi. In the year 2021, kailangan kung ano man yung weaknesses, kung ano man yung shortcomings natin nung araw, nung year 2020, ngayong year 2021, sana baguhin na natin ang attitude na ginawa natin na hindi naging kaaya-aya sa ating Panginoon noong nakaraang taon. So, kailangan paggamit po tayo sa ating Panginoon para ma-encourage naman yung iba. So, nakikita ko, siguro po, alam ko yung pinagdaanan natin itong nakaraang 2020 hanggang ngayon. Pero, nagutom po ba tayo? Hindi, di ba? Mahina tayo, pero pinabayaan ba tayo na Panginoon? Hindi, dahil nagmamanifest ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kailangan, we must all stick on the promises of God. Kung ang tao, meron siyang sinasabi na motto na promises are made to be broken. Pero sa ating Panginoon, hindi po nangyayari. Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Basta susunod lang po tayo sa Kanyang utos. Yun po yun. Makikita rin po natin dito sa Revelations chapter 12, verse 11. Mga kapatid, ano pong sinasabi doon? Yun po, naka-highlight po dito. Nagtatagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng ating pong Panginoong Hesus at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghihinayangan ang kanilang buhay. Di ba napakaganda po? Bilang isang mananampalataya, sana tayo po ay mananagumpay na dahil sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung tinatawag na dun lang po tayo sa katotohanan. So, ano po sinasabi sa mga taga-Pilipos chapter 4 verse 13? Ano pong sinasabi doon sa verse 13? Ito po ay sa magandang balita Biblia. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa
lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano po sinasabi sa NIV? I can do all things through Christ who give me strength. Yun po, maliwanag po sinasabi na hindi po tayo pwedeng maging tunay na mananagumpay. Hindi po natin pwedeng mai-convert ang ating kahinaan para magiging pagpapala, mga kapatid, kung wala ang kalakasan ng ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay. Sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, we are made overcomers nang makipag-isa na tayo kay Kristo binilang na tayong mananagumpay, mga kapatid. So, makikita rin po natin sa Luke chapter 10 verse 19. Ano po sinasabi doon? Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapananakit sa inyo. Ano po yung sinasabi rito na kapangyarihan na tapakan ang mga ahas? Ito po yung tinatawag na kapangyarihan na mapapanagumpayan po natin ang kahinaan natin sa ating buhay. At yun po yun. Yung mga troubles, yung mga bagyo sa ating pong buhay, yun po yung tinatawag na kayang-kaya nating mapanagumpayan ang lahat ng mga yan. Dahil alam natin, ang mundo dito ay masalimuot, lalong-lalo na sa panahon. So bilang isang mananagumpay, dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ibinilang na tayo na isang mananagumpay na. So, walang makakagalaw sa atin as long as na si Jesus Christ ay kasama natin, mga kapatid. So, siya lamang ang tanging pananggalang natin sa anumang dilibyo, sa anumang darating na mga pagsubok sa ating buhay. Kung kanina po, nakikita natin na meron na po tayong 2 puntos na kailangan hindi lang po tayo mag-rely o maging depende sa salita ng Panginoon. Kailangan din po na i-allow natin ang salita na yan ng ating Panginoon na magmanifesto po sa ating buhay. At ang pangatlo, mga kapatid, we must draw near to God in prayer. Diba? Pinag-aralan na po natin yan, mga kapatid. Alam natin, ang isang panalangin ay siya lamang susi upang magipag-communicate po tayo sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kung di tayo marunong manalangin, ang lahat po ng mga pinag-aaralan natin ito ay mababaliwala lang, mga kapatid. So, kailangan, we must draw near to God in prayer. Pag nananalangin tayo, yun po ay isang palatandaan na nakailangan natin ang ating Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi na tayo makapag-move on. Meron po akong may kwento sa inyo. Ewan ko kung napanood nyo rin po ito sa TV. Meron po nagpatotoo na isang nanay, may 2 po siyang anak, na nagkaroon siya ng stage 4 cancer. So, ang iniisip niya sa kanyang buhay, kung paano niyang mapapaaral ulit ang kanyang 2 anak, kung mawawala na siya, paano itong mga naiwan niya. Pero, dahil sa kaloob ng ating Panginoon, anong sinasabi niya? Sabi niya, ito ba ay pagsubok? Ito ba ay sinusubukan ako ng Panginoon kung gaano katatag sa binigay niya? So, ang nais niya, meron po siyang pinagpipilian, panic or prayer.
Sabi niya po sa sarili niya, panic or prayer. So, ang pinili niya po, ang ginawa niya ay prayer. Nanalangin po siya, iniwalat niya lahat dahil kahit alam ng Panginoon na ang kanyang kalagayan, pero still, isinuko niya ang sarili sa Panginoon na humingi siya ng gabay at kung sino yung doktor na gagamitan niya na tinanggal niya yung negative part na tinatawag na sa kanya na kung magpamahanik siya, may magagawa ba siya? Wala. So, ang ginawa niya po ay nanalangin siya ng taimtim sa ating Panginoon. That's the time na tuloy-tuloy pa rin yung pag-cobalt niya, tuloy-tuloy po rin po yung masaya siya, tuloy-tuloy po rin. Nakalimutan niya na po yung kahinaan dahil alam niya hindi pa man nakikita at naniniwala siya, tinugon na ng Panginoon ang kanyang panalangin. Ngayon po, nagpatotoo siya, mga kapatid. Pinagaling siya nung nagpa-doktor siya ulit. Nung pagkatapos ng cobalt niya, nagtataka yung doktor kung bakit nawala lahat ng mga findings nung araw. Gumaling siya, parang walang nangyari. At ngayon siya po ay may nadagdagan pa ng 2 ang kanyang mga anak, naging 4 na. So, kapiling niya yung pamilya, naglilingkod sila sa ating Panginoon na buhay. Kaya purihin ang Panginoon. So, talagang dapat, we must draw near to God in prayer dahil ang panalangin lang po ang pwede nating sandigan, ang pwede lang pong panghawakan para matugunan ang kahinaan natin ng ating Panginoon. So, all we have to do, mga kapatid, is to talk with God in prayer. Napakadali lang po, di ba? Kaya lang po, pag minsan nakakalungkot pong isipin dahil sa kabisihan natin, dahil alam natin, malakas natin, hindi na natin kailangan ng Panginoon, dahil sa kabisihan natin, yun po ang nakakalungkot. Dapat, di ba, naalala nyo, pag ikinakasal ang isang couple, sabi niya, for better or for worse, dapat magsama kayo. So, ang Panginoon, ganun din po ang gusto niyang mangyari sa atin. May blessing ka, kailangan lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. So, may kahinaan ka, lumapit ka. Hindi lang po yung pag nangangailangan po tayo, saka lang tayo po lalapit. Kailangan araw-araw, hindi niya po sinabing once a year, hindi niya sinabi na 3 years dahil ganito, after 3 saka kalaman na lagi sa akin. Hindi po. Gusto ng ating Panginoon, araw-araw tayong makikipagniig sa Kanya. Kaya po, meron dapat, sabi nga, we must talk with God in prayer. That's the time, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay magwo-work para sa atin. Dahil alam niya, hindi natin siya kinalimutan kung kahit anumang mangyari. So, ibig sabihin po, ang ating Panginoon ay siyang nagdidikta, siya ay nagdidirekta sa ating buhay. So, katulad po ng pag-umaga, pagkagising natin. So, we must pray bago ang lahat. Kasi po pag naging busy na tayo at nakaligtaan natin yung panahon, hapon na, hindi na tayo makapanalangin, hindi tayo makakapag-devotion, Kailangan palaging mauna palagi yun bago tayo gumalaw sa ating pangaraw-araw na buhay. That's the time na ang relasyon ng ating Panginoon ay lalong ika nga na mapapalapit. Palaging fresh. Araw-araw. Sabi nga, ang pagpapala ng ating Panginoon ay palaging fresh tuwing umaga. So,
pag nakaligtaan natin yun, siyempre hindi na presyon, di ba? Kailangan, yung blessing natin po, gagawin nating habit, gagawin nating umpisa nating pagkagising natin para matamasa natin blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Unahin muna natin siya sa lahat ng mga bagay pagkagising pa lang natin sa ating Panginoon. So, doon lang po natin makikita, mapapansin po natin na yung hindi mo nating nakikita, yung hindi mo natin nararanasan, bigla mo lang mararanasan. So, yun po yung tinatawag na tunay na ang relasyon ng ating Panginoon ay nasa atin at ganun po nagmamanifesto na po sa atin ang ating Panginoon dahil sa ating panalangin. Sinasabi rin po sa mga awit chapter 63 verse 1. Ano po sinasabi doon? O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang huwag kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. So, kailangan palagi po nating hahanapin ang ating Panginoon. Dahil wala pong iba nating tunay na sasandalan maliban sa ating Panginoon na buhay na siya rin nagbigay ng buhay sa atin. Siya rin po ang nagligtas sa atin sa kapahamakan. So, kaya dapat every now and then, kung ano man yung gagawin natin, kung ano man yung mga itinerary sa buhay, kailangan hanapin muna natin ang ating Panginoon. Paano po natin hahanapin? Sa salita niya. Mag-stick po tayo sa kanyang mga salita. Para yung lahat ng kahinaan natin na sinasabi rito, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Yun po dahil mahina na tayo, na-dehydrate na tayo, nagulubihanan na tayo, lahat-lahat. So, alam natin ang ating Diyos na buhay. Siya lamang pwedeng makatugon sa ating mga pangangailangan at sa ating kahinaan, mga kapatid. So, sinasabi rin po sa mga awit 84 verse 2, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buong pagkatao'y umaawit may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Di ba? Dapat, katulad po ni David, kailangan po, tayo po lahat ay masasapik din kung paano tayo makakapasok sa templo ng ating Panginoon. So, kailangan maging uhaw po tayo sa kanyang salita, mga kapatid. So, umawit po tayo sa kanya, katulad po yung pag-awit ni David. Kaya, masaya po tayo na maglilingkod sa kanya, hindi yung napipilitan lamang. Ibigay po natin ang ating puso't kaluluwa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag po natin intindihin yung everyday na pangangailangan dahil alam natin na alam ng Panginoon kung ano ang pangangailangan natin. All we have to do na gusto lang ng ating Panginoon na kailangan palagi siyang maging sentro ng ating buhay, mga kapatid. We must only recognize that God is the strength of our life. Na kailanman ay wala tayong kinatatakutan dahil ang ating Panginoon ay siyang tunay nating kalakasan, mga kapatid. Naalala ko yung palagi nating inaawit. Sabi niya, dumaan man tayo sa apoy, di tayo masusunog. Ano po yung apoy?
ito po yung apoy na sinasabi, ito yung pinaka masasabi natin na dilubyo na darating sa buhay ng isang tao, na ito po yung magpapabagsak sa atin, ito po yung maglulumo sa atin. Pero dahil kasama natin ang Diyos sa ating buhay, lahat yan, alam natin, we are in good hands with the Lord, mga kapatid. So, siguro po, bago tayo pumunta sa pangwakas, so, matuto po tayong mag-rely at magdepende sa ating Panginoon. Ganun din po ay matuto po tayo na i-allow natin ang salita ng Diyos na magmanifesto sa ating buhay, lalong-lalo na sa ganitong oras at itong present na nangyayari sa situation natin, na alam natin lahat tayo ay hindi naman tayo perfecto, may kahinaan tayo. So, lahat po tayo ay matutong manalangin at makipagniig tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin araw-araw. And lastly, we must exchange our own strength to the strength of God. Ulitin ko po, we must exchange our strength to the strength of God. Yun po yung pinakahuli natin. Kailangan daw po, huwag po tayong mag-rely sa sarili nating kalakasan. Hindi lang po tayo babagsak pag nag-rely po lang tayo. Kung hindi, mawawala din po tayo sa sirkulasyon. So, ang tanging susi lang po talaga kailangan natin araw-araw sa ating buhay, kung ano man yung ginagawa natin, yung kalakasan na manggagaling sa ating Panginoon, mga kapatid. So, marin po sinasabi sa ating text sa Isaiah chapter 40, verse 30 hanggang 31. Ano po sabi dun ni Propeta Isaiah? Sa verse 30, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Alam natin, ang agila pag lumipad yan, talagang napakataas, mataas na mataas. Kaya yung pong hinalin tulad sa atin, yung mga nagtitiwala kay Yahweh. Dahil ang agila ay ang pinakamataas na lipad sa lahat ng mga ibon. Ano po sabi doon? Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina, mga kapatid. So, ibig po sabihin, kung dati po tayong palagi nga na negative, kung palagi po tayo nagre-rely sa ating sariling kakayanan, kapatid. So, ngayong year 2021, dapat meron po makikita ang ating Panginoon sa atin ng pagbabago. Sabi nga po doon napakasimple lang po. It is a matter of combining our strength with God's strength. Di ba napakalakas po na yun? Sa strength pala ng Panginoon, solve na tayo. What more? Pag kinonbine po natin ang ating strength. So, ano ba sabi ng Panginoon? If you are strong in yourself, I cannot use you. Kung iniisip mo, mga kapatid, na hindi mo na kailangan ng Panginoon dahil sa kampante ka na sa kalakasan mo ngayon at alam mo ang kahinaan mo,
ay mapapanagumpayan mo na hindi na mo na kailangan ng Panginoon, hindi tayo magagamit ng ating Panginoon. Yung tinitipong na kung kaya mong gawin sa iyong sarili, hindi mo na ako kailangan. Sabi ng ating Panginoon. So, kailangan po bilang isang anak ng Diyos, kailangan na araw-araw, oras-oras, whatever we do, whatever, sabi ng salita ng Diyos, whether we eat or drink, gawin natin dito mga kapatid para sa ikago-glorify na ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba, sinasabi rin sa salita niya, let us all humble ourselves before the Lord, and the Lord will lift up. Yan po yung pangako ng ating Panginoon. So, napakasimple lang po, di ba? Kung nanghihina po tayo, alam naman na ng Panginoon yan eh. Dahil alam ng Panginoon na ang pangangailangan natin, ang kahinaan natin. So, ang inaantay lang ng ating Panginoon na tayo yung mauna. Sabihin natin ng heart to heart sa ating Panginoon ang ating kahinaan at ang ating pangangailangan. So, sinasabi rin po sa mga awit chapter 34 verse 6, ano po sabi mga kapatid? Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Panginoon lang po mga kapatid ang makakagawa nun. Wala nang iba. Subukan mong tumawag sa kaibigan mo na alam niyang wala ka na alam niyang nagigipit ka na. Idededma ka lang. Dahil kailangan ka lang ng isang kaibigan pag nasa positive side ka. Pero once na napunta ka na sa negative side ng iyong buhay, wala ka ng kaibigan, mga kapatid. Pero, pag tumawag tayo sa Panginoon, lalong-lalo na itong kahinaan na to, na nawawala na tayong pag-asa, siya ay handang iligtas niya tayo sa hirap at pagdurusa, mga kapatid. Diyan po kabait ang ating Panginoon. Katulad po ni Apostol Pablo, kung tatanggapin natin ang kahinaan natin sa ating buhay, it would result in the strength of God coming to Him. At pong sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. Sa verse 7, ngunit upang hindi ko ipagmayabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako magiging palalo. Ibig sabihin, inaalaw ng Panginoon sa atin ang mga bagay na yan para wala tayong karapatan na magmayabang. Unang-una, pag may pera ka, sabihin mo, hindi mo na kailangan ng Panginoon. Pag wala kang sakit, malakas ka, alive and kicking ka, hindi mo na kailangan ng Panginoon. Mapera ka, mayaman ka, o sabihin natin lahat ng parapernalya sa buhay, nasa iyo na. Hindi mo na kailangan ng Panginoon. Ikaw ay palalo na dahil alam mo, sabi mo sa iyong sarili, I am the greatest. Yun pong palagi sinasabi ni Muhammad Ali, the world's greatest king. Pero nasa simula
Muhammad Ali, di ba, nagiging parking stone naman tawag doon? O, sa isang iglap, nawala yung kanyang pagmamayabang at ang kanyang kalakasan. Kaya, ang kahinaan na yan, inaalaw sa atin ng Panginoon para iligtas tayo sa kapahamakan, para makipagnig tayo sa Kanya, para makikita natin na ang darating na pagpapala ay nag-aantay lang sa atin. So, ibig sabihin, ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na mapahamak tayo. Kaya, ano po sabi niya sa verse 8, 3 beses kong dinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, anong sagot ng Panginoon sa verse 9? Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. And verse 10, dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyahin, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat, ano pong sabi ni Pablo, kung kailan ako lalong mahina, sana ako nagiging malakas. So mga kapatid, ito po yung prinsipyo kung paano ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay gumagawa sa ating buhay. Kung kailan po tayo mahina, saan natin maisip na kailangan natin ang ating Panginoon. Dahil alam natin ang ating Panginoon, siyang nagdidirekta, kapatid, sa ating buhay. So, bisa ating pagtatapos, in conclusion, mga kapatid, hindi hadlang ang kahinaan kung tayo ay magdepende lang sa ating Panginoon. Hindi hadlang ang kahinaan, mga kapatid, kung laging nangunguna sa puso natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang ating kanlungan at kalakasan. Hindi hadlang ang kahinaan kung lalapit at palagi tayo makikipag-usap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At ang pangapat, hindi hadlang ang kahinaan, mga kapatid, kung ang ating sariling lakas ay mapapalitan ng lakas ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang lahat ng kahinaan na nangyayari ngayon, mula nung year 2020 at ngayong nag-umpisa yung year 2021, ito po ay mga testing ground lamang sa atin ng ating Panginoon. Kung gaano katatag ang ating pananampalataya at patuloy na ginagamit ang kahinaan para sa walang hanggang pagpapala sa lahat ng nananalig sa Kanya, mga kapatid. So, panghawakan natin ang sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ano pong sinasabi doon? Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong mahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa mensahe ng ating Panginoon. Nawa itong year 2021 ay magsilbing gabay ang napag-aralan natin ito.
na patuloy tayong magkikipaglig sa ating Panginoon. Patuloy po natin siyang unahin, mga kapatid. At siya lang po ang dapat magdirekta sa ating buhay. At makikita natin ang lahat ng kahinaan na yan ay magiging puspos ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. Tayong pong lahat ay manalangin. Ang mamadal na sa langit, ikaw ang lumalang ng langit at lupa. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mensahe sa oras na ito. At nawa, Lord, ang aming napag-aralan at napagsalusaluhan ay magsilbing kalakasan. At alam namin ngayon, Lord, na hindi hadlang ang kahinaan upang kami ay manlupaypay. Subalit sa kabila nun, alam namin na puspos ng pagpapala ang naghihintay sa amin, na kailangan lang daw, Panginoon, na kami ay mananatiling tapat sa iyo at sa iyong salita. Alam namin na hindi mo kami pababayaan at hindi mo rin kami iiwan, Lord. At nawa, Lord, na ang lahat ng aming mga kapatid na hindi nakatugon sa online service na ito, Lord, alam namin na may mga kapatid kami na malapit sa kanila o mga anak nila, mga kapatid, na sila yung magbabahagi, sila po yung mag-i-encourage sa kanila. At kung ano man, Lord, yung aming mga negative na nagawa namin itong nakaraang taong 2020, at nawa po, Lord, na tulungan mo kami at linisin mo po kami at ang aming mga puso, palitan mo po ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang ang iyong salita ay mananalaytay sa aming puso, mga kapatid. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat na ibinabalik po namin sa inyo, may papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.